Good morning. The rabbis, and sometimes Jesus is called rabbi, also had disciples. But I would like to explain to you today the difference between a rabbi or a professor in a university having disciples and the way Jesus summoned the 12 and gave them authority. When you go study in a university, you have already decided what the course you will take. Then, you will go through the syllabus of the courses. Tapos, makikichismis ka. Ito ba, magaling itong professor na ito? Sabihin, wag yan. Terror yan. Ito kaya, wag yan, mababa magbigay ng grade yan. Tapos, pipiliin mo na yung angkop para sa iyo. Sa pangangailangan mo. Gusto mo ng madali, ay wag kang pumili ng professor na demanding. Okay? Pangalawa, kadalasan hindi mo nakilala yung professor mo eh. Hintay kayo dyan, on time, papasok siya, le-lecture siya dyan, differential calculus, integral calculus. Tapos lalabas na. Bibigay ng test yan. Halos hindi mo na makikilala. Pambihira yung mga professor na nakakaibigan mo. Minsan ayaw din nila eh. Dahil baka makulayan na lagi kayong lumalabas. Tapos baba naman ng grade mo. Tataasan niya dahil nakakahiya naman. Kaya parang walang personal relationship. Ang ideal pa nga, wala kayong relationship talaga. Nakatuon doon sa pag-aaralan mo na calculus. Pagkatapos noon, tatapos ang semester, nabigyan ka na ng grade, hindi mo na makikita yan. Ganon din sa mga rabbi. Pipili ka ng rabbi, makinig ka. Noong panahon ni Jesus, to, parang maganda to. O susunod, disciple ka na niya. Kinig-kinig ka dyan. Ang pag-aaralan ninyo yung law ni Moses. Pakinggan ninyo ngayon ito dahil para sa inyo ito. Kasi kayo, disciple din. Hindi lang yung mga madre, mga brothers, mga pare, lahat ng nabinyagan, disciple ni Jesus. Ano ngayon ang pagkakaiba? Nung mag-aral ka sa university at yung pipiliin ka ni Jesus. Andun na kaagad, pinili. Yung mga estudyante, sila ang pipili ng professor. Ikaw, pinili ka ni Jesus. Sinabi pa ng Diyos, sinulat ko yung pangalan mo in the palm of my hand. Nakasulat pangalan mo dyan. Makalimutan man ng ina, yung kanya anak. Kasi meron ngayon, nag-a-abortion eh. So may mga ina, nakakalimutan, pinapatay pa nga yung kanilang mga anak. Sabi ni Yahweh, ako, hindi kita makakalimutan, sinulat ko yung pangalan mo sa aking palad, tinatawag kita. So sa halip na ikaw ang pipili, pinili ka ng Diyos. Ang pangalawa, calculus ang pag-aaralan mo pag nag-i-engineering ka. Dito si Jesus ang pag-aralan mo. Yung buhay niya ay dapat maging buhay mo. Iba yan kaysa university. Yan ang gagawin mo bilang alagad, bilang disipulo. So yung pangungumunyon mo, yung pagrorosary mo, tulong yan, mga tulong yan. They have no value in itself except makatulong sa iyo na makilala si Jesus. At yung buhay niya, maging buhay mo. Gaya ng sinabi ni St. Paul, I live now, not I, but Christ lives in me. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Ang layo niyan, kisa nung disciples sa mga rabbi, ang layo niyan doon sa mga estudyante sa university. Walang pakialam ang professor sa buhay mo, wala ka ring pakialam sa buhay niya. Ito, inuutusan tayo ni Jesus. Pag nabinyagan ka, ang pangunahin mong tungkulin ay yung buhay ko, magiging buhay mo. Para masabi mo rin, kagaya ni St. Paul,
I live now, not I, but Christ lives in me. Napakahirap niya gagawin. Walang summa cum laude dyan, kasi lahat tayo mga makasalanan. Ang pangatlo na pagkakaiba, pinili ka ni Jesus, yung buhay niya ang pag-aralan mo para magiging buhay mo rin. At ang pangatlo, pag nasabi mo na I live now, not I, but Christ lives in me. Ang pangatlo, yung mission niya nagiging mission na rin. Kaya sa Ebanghelyo, sinabi, the kingdom of heaven is at hand. Yan ang inyong i-proclaim. Which was Jesus' mission also. Repent and believe in the gospel. The kingdom of heaven is at hand. Kung ano yung kaniyang tungkulin, yan din magiging tungkulin mo. Kaya, ina ka man ng tahanan, may asawa kang mabait, ano man ang nagiging problema mo, madri ka man, lahat tayo, ganito ang gagawin. Pakinggan ang pagtawag ni Jesus because He summons us. Sikapin na yung buhay niya, magiging buhay natin. Kaya yung kaniyang katawan at dugo, binibigay sa iyo. Spiritual communion lang sa marami ngayon, ganon din yan. Pinapalakas ka sapagkat marupok tayo. Ang hirap noong sasabihan kang yung buhay mismo ng banal na diwa, yung divine word was made flesh, magiging buhay mo, napakahirap niyan. Mga santo lang ang nakakagawa niyan. Pero subukan natin sa abot ng makakaya ng ating sariling karupukan. Pagkatapos, yung mission nga natin, doon din. Sa pamilya mo, sa kapitbahayan mo, sa komunidad, barangay mo, doon mo ipapahayag na yung kaharian narito na. The kingdom of heaven is at hand. Poproclaim mo yan sa context mo na may COVID, naka-face mask at saka shield pa tayo lahat ngayon. Hirap ng ekonomiya, mas mahirap pa yan sa mga darating na panahon. Laki ng utang ng ating bansa. Bawat isa sa atin, 91,000 ang utang. Yung 110 million Filipinos, bawat isa dyan, 91,000 pesos ang utang. Pati yung mga bata, nakapabanganak pala. Pagkatapos darating pa yung climate change. Nababago natin ang panahon dahil sa usok na binuga ng ating pabrika at mga sasakyan. Hindi tayo nag-iingat. Ginahasa natin si inang daigdig sa pamamagitan ng ating pagkagahaman at pagwawalang bahala. Iyan ang konteksto ngayon ng pagpapahayag na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Na gusto ng Diyos maghari sa puso ng bawat tao. Kaya sisikapin mo yan, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Sikapin mo na magbago ang buhay ng mga tao alinsunod sa kaharian ng Diyos. Lagi nating dinadasal, mapasa amin ang kaharian mo. Yan yung mission mo. Pahayag mo na yung kaharian na yan, narito na. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan yung ubod ng kaharian ng Diyos. That is the core of God's kingdom. That God rules over the heart. Ano ibig sabihin ng rules over your heart? Yung pananaw ng Diyos, magiging pananaw mo. Yung worldview niya. Sabi rin ni St. Paul, have in mind. Yung mind ni Jesus Christ, yun din mind mo. Yung heart ni Jesus Christ, yun din ang heart mo. Yan yung thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya, pasalamatan natin ngayon sa misang ito, ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Pasalamatan natin na tinawag tayo. Sinulat yung ating pangalan sa kanyang kamay. Sambahin natin siya. Ngunit, humingi din tayo ng kapatawaran na una, hindi natin masyadong nakilala si Jesus at hindi tayo nagtagumpay na yung buhay ni Jesus maging buhay natin bilang
tunay na alagad, bilang tunay na disipulo. Pagsisihan din natin na nagkulang tayo sa utos niya. Make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Pagkatapos, sa pagtanggap natin kay Jesus, His body and blood, spiritual man o actual, physical, hilingin natin ang lakas ng loob na masunod natin itong ating misyon to proclaim that the kingdom of heaven is at hand. Kung hindi, yung lagi nating sinasabing, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven, magiging hungkag, magiging mga katagang sumasalimpapaw lang sa himpapawid, hindi nakakalanding sa katotohanan ng ating buhay. Sundin natin ang pagtawag ni Jesus. Isabuhay natin ang kanyang buhay. Yung puso at diwa niya, magiging puso at diwa natin. Pagkatapos, sundin natin yung kanyang iniutos na ipahayag na ang karian narito na.